niya, problema sa pamilya, problema sa trabaho, karamdaman, at iba pa mga bagay na nagbibigay sa atin ng challenge. So ngayon, inaalaw ng Diyos minsan na mangyari sa atin. Gagamitin yung mga gayong bagay na tulad ng ginawa ng pinahitulog ng Diyos sa iyo. So kung gayong mga bagay ay makikita natin na ang Diyos pa rin ang siyang makakapanayin. Ang Diyos pa rin yung magbibigay ng tagumpay natin kung sa pagkauli na tulad ng nangyari kay mo. Kailangan lang natin ng totoong pananampalataya. Alam mo, ito lagi yung ito lagi yung pamantaya ng isang mananampalataya. Pagdating ko sa panahon ng mga problema, doon ko talaga makikita yung isang totoong mananampalataya. Na kahit siya ay nandun sa gitna ng kaguluhan, yung pananampalataya niya ay hindi umiiwang-iwang. Matatag, matibay, at hindi siya kaya ligligin ng mga problema na dumating sa kanyang buhay. So ngayon ngayon, ibinibigay na Diyos yung pananampalataya, kaya itong talasag nito ay napakahalaga sa akin, yung talasag ng pananampalataya. Sapagkat yun yung magiging katulong natin para tayo ay humarap sa lahat ng mga pagsubok. Pang-limang hint of salvation. Bakit nandun sa ulo? Bakit nandun sa ulo bakit yung helmet yung inilagay doon sa ating ulo na proteksyon? Bakit nandun yung righteousness sa ating ulo? Kasi nandun yung mind. Nandito yung isipan natin. Yung mind na yan, diyan nagbabattle. Diyan nagbabattle na gumagawa natin sa atin yung mga pagkakataon na parang hindi naman tayo ligtas eh. Lalo na kung marami tayong mga pinagpapatayan na mga aral na nagsasabi na baka yung kaligtasan ay mawala sa atin. Kaya nga inilagay yung hindi ko pa sa gayon, proteksyonan tayo ng Diyos tungkol sa mga maling aral na magbubulso sa atin para yung kaligtasan na binigay natin sa atin ay mawala o kaya masaya. Kasi hindi tayo naniniwala na yung kaligtasan ay kaya agawin ng Satanas. Kaya nga nilagyan ng Diyos na proteksyon yung ulo natin. Ang inaatake ni Satanas ay yung ating isipan sa pamamagitan ng pagtutulaw. Yung pagtutulay pa. Yung parang nag-aalinlangan ka doon sa kaligtasan na binigay sa iyo. So yun yung ginagawa ng Satanas. Sinusubukan niya tayo ay magduda sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Subalit, alalahanin natin yung sinasabi doon sa Philippians chapter 1 verse 6, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, and John chapter 10 verse 27 to 13. So, kung hindi nyo kayo masahin ngayon sa bahay na lang, kung pagka meron kayong time, para meron kayong homework. At ang panguling source of the Spirit. So ito yung pinakamatindi kasi yung Espiritong binuhay ng Diyos sa atin ang lalaban doon. Kapagkat yun ay Espiritu na ibinigay ng Diyos para tayo ay umatake. Para tayo ay magkupes doon sa kaaway. Ibig sabihin, yung Espiritu na yun yung katibayan na tayo ay hindi kayang talunin. Isa talaga sapagkat yung Espiritu na yun ay walang hanggan. The Spirit is eternal. The Spirit, yung Spirit na yun ay walang kamatayan. Kaya hindi tayo kayang talunin eh. Kaya naalala nyo nung mamamatay ang ating Panginoon sa Kristo doon sa krus. Sabi ni Satanas, tayo ba na? Pero nung muli mabuhay ang Panginoon sa Kristo, nakita niya talunan talaga. So yung Espiritong binigay sa ating mga kapatid, yun ang buhay na walang hanggan. At hindi siya kayang talunin ni Satanas. Kaya yun yung ating gagamitin sa Kanya, sapagkat hindi kailanman mag-alapin sa Satanas yung ating Espiritu.
kung yung katawan natin ay nagiging subject doon sa mga kasalanan na nagagawa natin. Because our body is the sinner. Tandaan natin yan. Sinner yung katawan natin. Pero yung ating espiritu kahit kailan, hindi siya kayang tibagin, hindi siya kayang talunin sa talas kasi ito ay eternal. Itong espiritu na ito ay galing sa Diyos. Kaya tinalo ni Satanas yung physical natin kasi galing ito sa lupa. Galing sa alabok. Kung saan sinabi na ito sa kanila nung siya pinarusahan na nakapag ka sa alikabok o sa lupa. Kaya yun ang ginagawa niya. Yung kanyang kapangyarihan ay ginagamit niya dito sa lupa. At tayo bilang lupa, yung physical na katawan natin, apektado talaga tayo. Dahil nandoon yung kasalanan na pinataglay natin. Ang salita ng Diyos, ang tanging panglaban natin sa data. Ito lang yung magagamit natin kahit sa talas, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Kristo nung siya ay pinukso. So, makikita natin yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, hindi siya nakipagsuntukan eh. Hindi siya nakipagpresinta kahit sa talas eh. Salita lang yung ginamit niya. Bakit? Kasi yung salita yun yung pinaka-espada. Hindi yung pinaka-sword. Yung salita na yun ang gumakit yung sa talas. Kaya nga yun yung ginagamit natin. Because the Word of God na ating pinaniniwalaan ay inilagay ng Diyos doon sa ating espiritu para tayo manampalataya at yun yung gagamitin natin na pang-depensa o pang-opensa sa kaaway para talunin yung gawa ng Satanas. So mga kapatid, napakahalaga nitong album na ito na ibigay sa atin ng Diyos. Kasi katulad ng isang sundalo, bago tayo inilagay ng Diyos sa larangan o doon sa lugar ng digmaan, inihanda muna tayo. So ngayon tayo yung prepare ng Diyos sa ating pananampalataya. Kaya nga kung talagang pinanghawakan natin ng matibay yung ibinigay ng Diyos sa ating na kaligtasan at yung pananampalataya ay matibay natin pinanghawakan. And therefore, matatag tayo at kaya natin talunin ang lahat ng gawa ng kaaway. Ang mga bahagi ito ng mga sandata ay kailangan natin gamitin kasama yung pananalangin. Kung makikita natin yung meron tayong support yung panalangin natin, napakahalaga doon. Kasi yung ating communication to God, na ang Diyos, katulad na sabi niya sa Panginoon sa Kristo, sabi ng Panginoon sa Kristo, siya ay hibuhilan. Sabi niya, hindi ba alam na kaya yung tumawag na nasa alam ng langit para kang magtapon? So, gayong mahalaga yung prayer. Na kapag humingi tayo ng support sa Panginoon, ay talaga ito ang natagyan yung kanyang hukbo para tayo ay supportahan, para nabigyan natin ang kaaway. So, gayon ang nilalarawan yung ating pananalangin. Maging alerto tayo sa atake o sa pagsalakay ng kaaway sa pamamagitan na pananalangin ng tuloy-tuloy. Kaya yung prayer talaga ito, makakita ng buhay natin ito. Simula pag-gising natin sa umaga, hanggang tayo matulog. Walang oras sa panalangin kasi kailangan natin ito. That's the only way we can commit God to ask help para humingi tayo ng tulong sa Diyos. So, lagi tayo makipag-ugnayan sa Diyos upang magkaroon ng direksyon ng ating buhay. Gising natin sa umaga, alalahanin natin na laging nakasuot yung ating mga kalasal at tayo ay laging nagdali ng paglaban upang natin kapit yung kaligtasan at yung tagumpay na ibigay ng Diyos. So, tayo manahimik.